1,300 kung lagi nagda-dialysis. Opo, kasi po, nasa province po siya noon, yung tumawag na si mama, ay nag-chat sa akin si mama na sabi niya, na si papa, hirap na huminga, manas, tapos nagko-color yellow na siya. So, sabi ko, sige, kano muna yung first aid na pwede nating gawin bago mo siya iluwas para baka kasi along the way may mangyari sa kanya. So, nung pagluwas nila dito sa Manila, diretso namin pina-check up sa hospital sa Jose Reyes. Then, hindi na po siya pinalabas from OPD, diretso ER kasi nga 1-3, tapos nilab siya sa emergency room, nag-1-6, then nag-1-8. Tapos, ano ba tawag dito? Sir? Yung emergency. Oo, yung catheter po ba? Yun, dito na po siya dialysis, tapos 3 times a week na po. Tapos nag-i-insulin na po siya. For 6 months. Ano po, December, January, February, March. 4 months. Po. Okay. So, Kasi nag-enroll po kami sa inyo, February 25. pero ang napansin nyo, during the dialysis duration, naglalaro lang din yung kreya niya. Yes po. So, parang, Tapos siguro po nung nag-enroll kami kay Doc Bry, nasa 300 yung kreya niya. Tapos nung 1 month, after ng yung coaching natin po, nag-request si Doc na, sige, check natin yung laboratory niya. From 300 down to 203 na lang po ang creatinine niya. Tapos from 3 times a week, 2 times a week na lang po. Kaya sabi ni Doc Bry, tumawag siya agad. Wow, sabi niya, kinongratulates niya kami. Tapos, kung ganyan na ganyan lagi yung magiging result ng kriya mo, baka once a week na lang natin, o kaya baka hindi na. So, talagang pursigido po kami, tsaka nakikita ko kay Papa na determinado po siyang gumaling at makalaya po sa dialysis. okay. So, sa kanya, kahit na nag-graduate na kayo sa amin, no, we continue monitoring yung labs niya. At talaga ako na-amaze kasi kada magpapadala siya ng lab, 200, 200, hanggang sa, yun nga, umabsent na kayo. Ito na po yung exciting part namin kasi po, kailangan po marinig namin sa nephro na, okay, huwag ka na mag-dialysis. Ang hirap po kasi ayaw niyang pong maniwala sa low carb. Basta marami po siyang negative na sinabi, hindi ko na lang po ito na. Hindi alam ni Doc Bry na 3 weeks na kaming hindi nag-dialysis kasi sabi niya na nagpunta na kami sa nephro. Ang sabi ng nephro, hindi daw pwedeng once a week ako. Advisable, twice a week pwede pa. Pero once a week hindi. Kasi kaya daw bumababa yung creatinine ko kasi nagda-dialysis ako. So sabi ko, paano tayo makakalaya sa dialysis ko? Yun yung mindset niya. Nang dahil sa it helps, di ba po, yung dialysis na mag-improve ka somehow. Pero parang mali sabi kong ganon. Okay, sabi ko, medyo risky pa yung gagawin ko. Sabi ko ganon. Hindi kita i-dialysis, pero magtapat ka sa akin na once na may naramdaman ka, sabihin mo sa akin, mag-emergency agad tayo. Kasi risky pa talaga Pero sabi niya, wala na akong nararamdaman, wala na. Sabi niya, ayokong maniwala mo na sa kanya kasi baka po, alibay niya lang na para hindi siya mag-dialysis. Kaya ako, sige sabi ko, basta sabihin mo sa akin. Tinitingnan ko yung paa niya kung manas o nakakaihi ka ba? Sabi ko ganon. Oo, nakakaihi, sigurado ka? Oo, sabi niya. Okay. Eto na. Hindi ko alam sige po, bigla kang nag-chat, kinamusta mo kami. Tapos wala siyang dialysis nun pinabayaan ko lang. Sabi ko, basta minomonitor ko lang siya kung anong condition niya. Sabi mo, sis, kamusta si tatay? Nagulat ako. Sabi ko, si Doc Bry si Sir Gibo nag-chat pa. Sabi ko, okay naman po siya, Kuya Gibo. Sabi ko, ganun. 3 weeks na po siyang hindi nagda-dialysis. Sabi ko, nabasa ni Doc Bry kasi isang group lang kami nandun si Doc Bry. Ha? Sabi niya gano'n. Check natin yung yung blood chem ba ang tawag po doon? Sabi ko, bakit hindi ko naisip yun i-check mamaya na pa ulit. Alam niyo po, from 234, walang dialysis ng 3 weeks, strict low carb, bumaba pa po siya ng
203. So sabi ko, hindi po yung dialysis yung dahilan kung bakit siya bumababa, di ba? Bumalik po kami ng nephro. Siguro sabi ng nephro, ang kulit nito Okay, sabi niya, total naman parang hindi ka talaga magda-dialysis kahit sabihin ko magda-dialysis ka. Ano natin, 1 week, bibigyan kami ng palugit ng 1 week. Monitor, BP, and blood sugar. Pag uwi, sabi ko, panis naman yun. Kasi na kami, trained na kami, parang well-equipped kami. Full of knowledge kami na ito dapat ang gawin namin para pumasa kami. Sabi ko kay Doc Bray, papasa kami dyan, Doc. Ganun ka-confident. Ganun yung naitanim sa aming knowledge ni Doc Bray at saka ni Sir Gibo. Okay, 1 week, bumalik. Nagkataong wala po yung consultant. Ang tumingin yung fellow. So, sa fellow, syempre parang kinakabahan siya. Ayaw niya kaming bigyan ng clearance na, okay, 1 week again, 1 week na uli. Tapos, laboratory result. Sabi ko, sige, wag na nga. 2 weeks na lang natin, baka sunod, sabihin niya, okay, 1 week uli. At least, ako na nagbigay ng 1 week. Wala na palugit. Sabi ko, ako na pang, next week na tayo, 2 weeks na lang. 2 weeks, pinakita namin yung listahan ng blood pressure, yung sugar, yung laboratory from, basta nag-209, yun lang siya, Nasa ceiling lang. Oo, nandun na po, 209. Okay, sabi niya. Eto na po, August 12. Nakita na kami ng consultant. Ay, sila lang pala kasi ako nasa, taga-monitor lang pa ako Si Papa may kasama siya. Yun. Kahit against siya sa low carb, binigyan niya ng clearance si Papang ma-dialysis free dahil naniniwala siya na okay ang laboratory niya. Yun po. Mismo sa narinig niya sa bibig ng nephro na yon Yes. na okay, you're dialysis free muna. Pero sabi niya, magpakabait ka. Yes. Sabi niya, ano ba yung sabi niya? Pagpakabait ka sa pagkain, tama ba? Yun. Ibig sabihin po, pagkain pa din talaga yung cost. Di ba po? Yun. So, praise God po. Praise Ngayon, dialysis free na po si Papa. Yes.